Yan, pakaway naman kung naririnig niyo po kami mga kapatid. Ayan, praise the Lord. How about sa Dumingag? Ayan, magandang umaga po sa ating lahat at nandito po muli tayo sa ating Bible study para po papurihan at mapakinggan po ang salita ng Panginoon sa araw na ito. Sino po ang excited dyan na makapakinig ng kanyang salita? Ayan, nakikita po ng Panginoon. Kaya, di bali mga kaibigan, dahil ito po, hindi po tayo magtatagal. Maikli lamang po ang mensahe natin sa umagang ito. Kaya, ibigay na po natin yung buong atensyon natin sa ating Panginoon. Alam nyo, kapag binibigay po natin ang buong atensyon natin sa Panginoon, buo din po ang atensyon niya kapag nakikinig po siya sa mga panalangin at mga hinaing po ng bawat isa. Kaya bago po tayo magpatuloy, pwede po bang samahan nyo ako sa isang maikling panalangin? Idudulog po natin sa Panginoon ang mensahe po sa umagang ito. Okay? Tayo po lahat ay yumuko. Salamat o Diyos sa pagkakataon ito na kami pong muli ay makikinig at magpupuri sa iyo o God. At Lord, salamat po sa opportunity sa oras na ito na tinawag mo ang bawat isa. Hindi man po kami magkakakilala, hindi man po kami sa isang lugar lamang, Panginoon. Pero salamat dahil sa pamamagitan po ng teknolohiya na ito ay may paraan para po kami ay magsama-sama at magdiwang sa iyong presensya, O God. Lord, ikaw ang mensahe sa umagang ito. Ako lamang ay instrumento mo, O God, and let your presence, let your power manifest in your word, O God. Para kapag natanggap namin na pakinggan namin ang iyong salita, ay magiging buhay po sa puso ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang manguna. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, praise the Lord. Okay, ang pag-aaralan po natin mga kaibigan ay kung gaano ba kahalaga ang pagsamba. Kasi baka mayroon pong nagtataka sa inyo. Bakit kaya ang mga nagpapa-Bible study na ito, palaging sinasabi na kailangan nating tumayo, kailangan nating itaas ang ating mga kamay, kailangan nating pumalakpak, sumayaw, umawit. Bakit? Bakit hindi ba sapat na nakaupo na lang tayo dyan at makikinig at okay na? Alam niyo po kung bubuklatin po natin ang salita ng Diyos. Kasi alam niyo noon, ako din, akala ko, basta papasok tayo sa simbahan, lalabas, okay na, ligtas na tayo, okay na, nakapagpuri na tayo, okay na, nasamba na natin ang Panginoon. Pero kung babasahin po pala natin ang salita ng Diyos, may mga gestures or may mga bagay, yung mga simpleng bagay tulad ng pagpalakpak, pagtaas ng kamay, paglundag, pagsayaw ay isang napakalaking pagpapakita po pala sa ating Panginoon na tayo ay tunay na nagsasamba sa Kanya. Amen? Kaya wag po tayong tamaring pumalakpak, wag po tayong tamarin o kaya wag po tayong mapagod na itaas ang ating mga kamay. Kasi alam niyo, kagaya, di ba? You know, God is a jealous God. Nagsiselos po ang Panginoon sa kanyang mga anak kasi siya yung gumagawa ng milagro. Pero alam niyo, ang mga tao kapag magpuri, sobrang pagpupuri ang ginagawa nila sa mga, kunwari sa basketball o sa mga sports. Diba? Nakataas kung yung manok mo yung nanalalo. Nakataas yung kamay mo, hindi napapagod, talagang hindi mo napapansin. Pero pagdating sa Panginoon, ang baba naman ng kamay natin, hindi pa natin maitaas, hindi pa natin makaya hanggang 1 minute o kaya 2 minutes o kaya 30 seconds. Minsan hindi pa nga natin na itataas ang ating mga kamay. Pero sa kanyang salita, makikita po natin dito na itong mga simpleng bagay na ito ay kailangan pala natin gawin. Kasi ito yung pamamaraan para makita din ng Panginoon ang sakripisyo natin. Kaya yan, salamat dahil nagpuri tayo kanina at nakita natin na at least may sumayaw, may nagtaas ng kamay, may mga pumalakpak. Pero sa mga susunod pa po na mga Bible studies natin, God wants more, mas marami pa, mas pasana yung ating pagpupuri sa Diyos. Amen? Kasi sabi niya, alam niyo, sabi niya sa Psalms, in the book of Psalms, sabi niya in chapter 95, sabi niya sa kanyang mga anak, halika kayo, magpuri tayo sa ating Panginoon. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Papurihan natin ang bato ng ating kaligtasan, ang sandigan natin sa buhay na ito. Let us come before Him. Humayo tayo, magtipon-tipon tayo para sambahin ang ating Diyos na buhay na makapangyarihan. Let us extol Him. Kantahan natin ang Panginoon. Kaya yan, kaya after ng preaching natin, tayo naman yung maghahandog ng ating mga awitin sa Panginoon. Pero dalangin po sana natin na
hiling natin na lahat po sana ng ating gagawin ay hindi lamang po dahil tayo yung naka-assign o kaya tayo yung naka-schedule ngayon, tayo yung nandito, kaya sige, awit na lang tayo. Sana aawit na rin lang po tayo, isa puso na natin, ibigay na natin yung ating mga puso. Amen? Kaya yan, God is asking us na tayo po ay magpuri sa Kanya. Kaya sa verse 3, makikita po natin. Bakit kailangan nating magpuri sa Panginoon? Kasi sabi niya, for the Lord is the great God, the great King above all gods. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihan. At siya ang dakilang hari higit pa sa sino man na dinidiyos. Okay? Siya ang dakilang hari sa lahat ng hari dito sa mundong ito. Siya ang dakilang Diyos at makapangyarihang Diyos sa lahat ng mga Diyos-Diyosan dito sa mundong ito. Siya lamang po ang tunay na Panginoon. Kaya siya yung dapat nating purihin. Of course, alam po natin na tayo pong lahat ay nanggaling sa maling akala. Minsan, kasi akala natin, sinamba natin si ganito, sinamba natin yung mga bagay dito sa mundo, akala natin tama. Pero salamat po sa Panginoon, dahil po sa unti-unti nating pag-a-attend sa Bible study, namumulat po yung ating mga puso at isip na, ay, mayroong isang tunay na Diyos pala. Hindi pala yung Diyos na sinasamba natin, ang tunay na sinasamba natin noon, ang tunay na Diyos, kundi yung Diyos na binabanggit po ng salita ng Panginoon. At wala pong iba, kundi ang ating Panginoong Jesus, mga kaibigan, na siya pong namatay sa cross para po sa bawat isa sa atin. Amen? Ayan po, kaya sabi niya dito, dakilain natin ang may likha ng lahat. Dahil sabi niya sa verse 4, ito pa ang description kung sino ba ang ating Panginoon. Siya ang may likha ng lahat. In His hand are the depths of the earth. Lahat ng mga bagay, ang kailaliman ng dagat, ang kailaliman ng buong daigdig, at ang kataas-taasan or ang tuktok ng kabundukan, ay siya ang lumikha. Kaya makikita natin kung gaano ba yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Gaano ba kalalim ang lupang ito? Gaano ba kalalim ang dagat? Hindi nga natin mawari diba? Gaano ba kataas kahit na yung inaakyat nila na Mount Everest dito sa mundo? Hindi pa yan ang talagang hindi lang hanggang dyan ang sukat ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya maipapakita na talagang walang maitatago. Talaga lang na siya lang ang tanging may hawak ng tanging kapangyarihan na nandito sa mundong ito. Kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoon na siya lang dapat ang ating sambahin. At kung itutuloy natin, the sea is in His hand, for He made it, and His hands formed the dry ground. So kung babasahin natin ng dire-diretso, mga kaibigan, makikita natin kung yung sukat ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya ang may likha ng lahat, even yung napakalawak na dagat, even yung napakalawak na mundong ito, ay siya po ang may likha. Kaya makikita natin dito, wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa ating Panginoon. Kahit pa sabihin natin, ay itong kayamanan ko, ako ang may gawa nito kasi ako yung nagtrabaho. Ay itong nakamit ko sa buhay, ako ang may gawa nito kasi ako yung naghirap. Hindi po, mga kapatid, dahil ang Panginoon po, siya po ang nagbigay sa atin ng buhay, siya po ang nagbigay sa atin ng kalakasan. Yung kung ano man po ang nakamit natin sa buhay na ito, hindi po natin kayang makamtan yan kung wala po ang kalakasan ng Panginoon. Amen? Kaya yan po, ito po ang gustong ipakita ng Panginoon na dapat siya lang po ang ating sambahin. Okay? Kaya sabi niya sa verse 6, ito na, dahil ang Panginoon ang may akda ng lahat, God is requiring na tayo po ay magsamba, tayo po ay mag-bow down in worship, tayo na ay lumapit sa Kanya at sumamba, magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang ating may lalang. Okay? Dahil siya ang may lalang sa atin, siya ang ating maker, siya ang ating Diyos. Tama lang na tayo po ay magsamba sa ating Panginoon. Tama lang na itaas natin yung ating kamay sa Diyos. Tama lang na palakpakan natin siya.
Amen? Kaya lahat po ng ating ginagawa sa ating pagsamba sa Panginoon, ito po talaga yung will po ng ating Diyos. Amen? Kaya nga tingnan ninyo kung may nananalo o kaya may achievement dito sa mundo, mga kapatid mo man, anak mo man yan, sobra ang palakpak mo. How much more sa Diyos na may hawak ng lahat? Hindi ba dapat lamang na ibigay din natin sa Kanya yung kapurihan, ibigay natin yung kataas-taasang respeto sa Kanya. Kaya po, pinapatayo namin kayo during kapag magsisimula tayo. Kasi even yung pagtayo lamang po natin ay isang napakalaking bagay sa ating Panginoon. Even naman dito sa mundong ito, kung dadaan si Mayor, for example, nakakahiya na dadaan si Mayor, nakaupo ka, nakatayo lahat ng mga kasama mo, nakaupo ka. Dadaan si President, for example, kahit sino pa mang kilalang tao, kung dadaan yun, ay parang nakakahiya na nakaupo ka lang doon. How much more ang Panginoon na may likha ng lahat? Amen? Kaya, kailangan nating magbigay pugay sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay respeto sa Kanya. Kaya natutunan po natin na kapag magsisimula tayo, we are going to welcome the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya nararapat lang po mga kapatid na tayo po ay tumayo, magbigay pugay sa Kanya dahil siya po ang kataas-taasan at makapangyarihang Panginoon. Pero alam niyo, ang mga tao noon, hindi nila binigyan ng respeto ang Panginoon. Hindi nila binigyan ng galang ang Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, naging hard-headed sila. Naging matigas ang kanilang mga puso. Naging matigas ang kanilang mga puso. Ano? Naging matigas ang kanilang mga ulo. Okay, alam niyo kung matigas ang ulo natin. Swail tayo, ano? Pasaway tayo. Hindi tayo marunong magpakumbaba. Kaya yun din ang warning ng Panginoon. Kasi alam nyo, ibinibilang po tayo ng Panginoon na mga tupa. Binibilang po tayo ng Panginoon na kanyang mga mamamayan. Yan po ang nakasulat sa verse 7. Nasabi ng Panginoon, God, for He is our God. Siya po ang ating Diyos and we are the people of His pasture. Tayo po ay kanyang mga mamamayan na katulad ng mga tupa na kanyang inaalagaan. Ayan. Yan po ang pag-aalaga, yan po ang treatment ng ating Panginoon sa atin. Tayo po yung mga mamamayan niya. Praise the Lord. Maaring sa ating pagpunta o pagpasok sa bilangguan na yan, maaring tayo po ay maging outcast ng lipunan. Maaring tayo po ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan kasi wala tayong magagawa. Kailangan din nating tanggapin na ganun talaga ang lipunan. Kapag nakapasok ka na sa bilangguan, it's good if you can come back to your own old way, ano? Pero kadalasan, yun din ang struggle ng karamihan. Na kapag nakalabas na sila ng bilangguan, ang tingin pa rin ng mga tao sa kanila ay yung dati pa rin katauhan. Pero ngayon, kaya po tayo nagba-Bible study para mabigyan po ng kaalaman at encouragement ang bawat isa. Na kahit ano po yung nakaraan natin, hindi man po tayo tanggapin ng lipunan sa ating pagbabalik sa laya, for example. Kung papalayain tayo ng Panginoon at hindi man po tayo tanggapin ng lipunan. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin lahat ngayon. Tayo po ay kanyang mga mamamayan. Hindi man po tayo katanggap-tanggap na mamamayan ng Pilipinas after this. After ng ating mga nakaraan sa buhay. Pero ngayon po, na tayo po ay nakakakilala at nagsisilbi sa ating Panginoon at napapakinggan po natin ang kanyang mga kalooban sa ating buhay. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Tayo po ay ang kanyang mga mamamayan na naihahalin tulad sa isang tupa na kanyang inaalagaan at binabantayan. Hallelujah! Palakpak naman sa ating Panginoon. Palakpak naman na kahit ano pa pala ang pinagdaanan natin, kiniklaim tayo ni Lord. Hindi man tayo i-claim ng Pilipinas, maaaring ang struggle ng iba sa inyo ay hindi na kayo kiniklaim ng inyong pamilya. Kaya nga, nagkakaroon ng depression. Kasi, ang mga pamilya, karamihan sa mga pamilya siguro na ninyo dyan sa loob, na nasa loob, ay maaaring hindi na dumadalaw, maaaring nakalimot na, maaaring itinakwil na tayo dahil sa mga ginawa natin. Pero ngayon po, sinasabi po ng Panginoon, itakwil man po tayo ng mundo. God is claiming us to be His own people.
kung mananatili po tayong maging matatag, mananatili po tayong mga kaibigan sa kanyang presensya. Kaya ngayon po na nasimulan na natin na makinig sa kanyang mga salita, ipagpatuloy po natin. Dahil ang buhay po kung walang Kristo sa kanyang puso, walang Kristo sa ating buhay, wala pong saysay. Kahit po nasa atin na lahat ang yaman, maaaring mayaman tayo ngayon, o kaya may pera tayo, o kaya babalik tayo sa laya, magtatrabaho ulit tayo, yayaman tayo, magkakaroon tayo ng maraming kayamanan sa mundong ito. Pero kung wala po si Kristo, wala pong saysay ang bawat kayamanan, wala pong saysay, even the breath that we have, kahit po yung hininga natin, kahit po yung buhay natin, wala pong saysay kung wala po si Kristo sa ating buhay. Kaya, salamat sa Panginoon at nag-a-attend po tayo ng Bible study. Alam nyo, ang pagkilala po natin sa Diyos or ang pananampalataya po natin ay hindi po one-shot deal. Hindi po nag-attend tayo ngayon, okay na, save na tayo forever. Hindi po. Kailangan po na magpatuloy tayong maging matatag sa ating pananampalataya hanggang darating po ang Diyos na nangako na babalik para kukunin ang mga tapat na naglingkod sa Kanya habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Huwag po nating tularan yung mga ginawa ng mga Israelitas doon sa noong unang panahon during the time of Moses na naging matigas ang kanilang mga ulo. Kaya sabi ng Panginoon, nagalit ako sa kanila. Nagalit ako sa kanila, sa generation nila, kasi naging matigas ang kanilang mga ulo. Naging complain sila ng complain, reklamo sila ng reklamo, konting bagay lang, reklamo. Lagi silang nagmamurmur, sabi ng Panginoon. Kaya, huwag kayong maging kagaya nila. Huwag daw tayong maging kagaya ng mga unang tao na inalagaan ng Panginoon, na nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, pero iba ang sinamba nila. Alam nyo kasi nung ginamit ni Lord si Moses para ilabas ang mga Israelites sa Ehipto, at ang Ehipto po ay inihahalin tulad sa isang lugar na kung saan nandun lahat ang paghihirap, nandun ang oppression, nandun ang depression, nandun na lahat ang kadiliman, nandun ang kasalanan. Pero sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, ilabas mo ang mga Israelites, ilabas mo ang ating mga tao dahil gusto kong pagpalain sila. Kaya nailabas po sila from Egypt sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Alam nyo, nung nasukol sila kasi na-corner sila, dagat yung nasa harapan nila pero hinahabol sila, tinutugis sila ng mga Egyptians. Wala silang mapuntahan. Nasa dead end sila, dagat yung nasa harap nila. What did God do? Ang ginawa po ng Panginoon, gumawa po ng milagro. Yung tubig po, yung sea po na yun, yung dagat po na yun, ay naghiwalay, Nagkaroon ng dry ground at doon po lahat dumaan yung mga Israelitas. Ngayon, akala ng mga Egyptian, kasali sila sa milagro. Hindi po. Kasi pagkadaan ng huling Israelita na from the water doon sa tubig, ay isinara muli ng Panginoon yung dagat, kaya nalunod po yung mga Egyptians. May pagpapala po sa ating pananampalataya sa Diyos, mga kaibigan. Ano po ang mensahe na makikita natin dito? When you are at the corner of your life na parang wala kang pwedeng lingunan, parang wala kang pwedeng puntahan, parang wala kang pwedeng makausap, Parang walang nakakaintindi sa iyo. Minsan umaabot tayo sa ganon, na parang lahat mali, lahat ng nakikita ng tao mali. Kaya ang tingin mo sa buhay mo, mali din. Ang tingin mo sa buhay mo, wala nang saysay. Pero ito po, gumagawa po ang Panginoon ng milagro. At ang Bible study po na ito ay isang milagro. God is bringing you out of the darkness. Tayo pong lahat, binilalabas tayo ng Panginoon mula sa kadiliman. Gumagawa ng paraan para ang bawat isa po sa atin ay makalabas sa kumunoy ng kasalanan sa mga nagawa nating nakaraan, sa nakaraan ng ating buhay. Lahat po tayo ay nagkasala, mga kaibigan. Amen? Lahat po tayo ay nagkasala. Pero sabi ng Panginoon, forget. Kalimutan na ninyo, magsisi kayo, tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan at kayo ay sumunod sa akin. Hallelujah. Praise God, dahil sa milagro na yan, tayo po ay natututo, tayo nakikita po natin ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. At gumagawa ang Panginoon ng pamamaraan, ng paraan para ang bawat isa po sa atin
ay mailigtas, makalabas sa ating mga kulungan, Hindi lang po yung kulungang rehas na yan. Maaring hindi man tayo makalabas sa kulungang rehas na yan, pero makakalabas tayo sa kulungan po na ginawa ng demonyo sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi niya, for 40 years in verse 10, for 40 years nagalit ako sa mga tao na naging matigas ang kanilang mga ulo. For 40 years, ginalit nila ako dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon na napapakinggan nyo na ang salita ng Diyos, huwag nyo nang patigasin ang inyong mga puso. Ibigay na natin ang buhay natin sa Kanya. Gawin na natin ang Kanyang kalooban. Kagaya ng mga Israelites na ito na ginalit nila ang Panginoon. Hindi nila pinakinggan, hindi sila natakot sa ating Diyos. Naggumawa pa sila ng Diyos-Diyosan sa wilderness. After na nakita nila yung milagro na ginawa ng Panginoon, sino ang sinamba nila? Yung Diyos-Diyosan na ginawa nila mula sa kanilang mga kayamanan. Gumawa sila ng gintong baka, golden calf. At yun po ang sinamba nila. Imagine, ang Panginoon ang gumawa ng milagro pero iba ang sinamba. Kagaya din ng tao. Ano ang pakiramdam mo? Kung ikaw yung kumilos, ikaw yung naglinis, ikaw yung nagluto, ikaw yung lahat ng gumawa ng trabaho, tapos ibang tao ang pinuri. Magiging masaya ba tayo? Di ba hindi? Yun nga lang nagtiklop ng kumot ninyo, for example, tapos ikaw ang gumawa, tapos iba ang pinasalamatan, ang sama-sama na ng loob natin. So how much more ang pakiramdam ng ating Panginoon? Na siya yung gumagawa ng kabutihan sa ating buhay, pero hindi man lang natin siya mapuri, hindi man lang natin siya mabigyan ng galang. Pero salamat sa Panginoon at meron tayong chance, meron tayong pagkakataon na ibigay ang kataas-taasang paggalang sa ating Diyos. Dahil ito po ang warning niya. In our last verse, ito po ang warning ng Panginoon. Kung magpapatuloy po na magmamatigas tayo, kung magpapatuloy po na hindi natin kikilalanin ang Diyos sa ating buhay. So ano ang sabi niya? So I declared an oath, Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Yan po mga kaibigan. Kung magpapatuloy po tayo na magiging matigas ang ating ulo, magiging matigas ang ating puso, hindi natin siya susundin, hindi natin siya kikilalanin, hindi natin siya pupurihin, sabi ng Panginoon, siya ay sumumpa na kung ang sino man na hindi magpapakumbaba sa Kanya at hindi magpapasakop sa Kanya ay hindi makakapasok at hindi makakapagpahinga sa Kanyang piling. They will never enter His rest. Yan po ang isinumpa ng Panginoon. Kaya nakakatakot. Kung ano po ba ang rest na tinatawag ng Panginoon? Yan po yung final destination natin. Yan po yung ipinangako ng Panginoon na kapahingahan sa Kanyang piling. Wala pong iba kundi sa Kanyang kaharian sa langit. Amen? Gusto po nating lahat pumunta sa langit, but we need to pay the price. Magpakatatag tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Dumarating po ang problema, dumarating po ang pagsubok, pero magpatuloy lang po tayo mga kaibigan. Kung ang Panginoon ay nasa iyo, ang kalakasan ng Panginoon ay nasa iyo rin. Kaya kayang-kaya po natin pagtagumpayan ang anuman pong mga pagsubok sa ating mga buhay. Sabi din ng Panginoon sa kanyang salita, if there is no worship, there is no rain. Kung walang pagpupuri at pagsamba sa Panginoon, walang ulan. Ano ang ulan? Ito po ay biyaya, ito po ay yung kadakilaan, yung blessings ng Panginoon, ito po ay kaligtasan, ito po ay kagalingan, ito po ay mga kasagutan sa ating mga hinaing, sa ating mga ipinapanalangin. Ang susi po para makamtan natin ang bawat hinihiling natin sa Panginoon, magsamba po tayo sa Kanya. At ang pagsasamba mga kaibigan, hindi lamang po yung pagpipraise the Lord ng ating mga bibig, kundi ang tunay na pagsasamba ay yung gumagawa, nagpupuri sa bibig at gumagawa din po ang kanyang kamay, ginagawa din po natin ang kalooban ng Panginoon. Dahil kung walang action din ang ating pananampalataya, kahit pa sinasabi natin na, ay, ever since ako nakakilala sa Panginoon, ay, Pastor, ang
ang nanay ko, pastor, ang tatay ko, ay galing ako sa Kristiyanong pamilya. Kahit po pinanganak tayo sa Kristiyanong pamilya, kahit po mga alagad ng simbahan or alagad ng Diyos ang ating mga magulang, kung hindi po tayo magsusuko sa Panginoon, wala pong mangyayari. Amen? Faith without action is dead. At kung ang ating pananampalataya ay hindi po natin sasamahan ng action, wala pong kaligtasan. Dahil sabi niya sa Matthew 7:21, hindi po yung nagsasabi ng Diyos, Diyos, o kaya Panginoon, Panginoon, ang maililigtas, kundi yung gagawa po ng kanyang mga kalooban. Praise the Lord. Ito lamang po ang ating mensahe sa umagang ito, mga kapatid. At sana po mayroon po tayong naibahagi na kahit konting kaalaman, kahit konting karagdagan po sa pagkilala po natin o kaalaman po natin sa ating Panginoon. Magpatuloy po tayong magsamba. Kung naging matigas ang ulo natin noon, sana po hindi na po ngayon. Amen? Pagkitapik naman ang katabi mo. Magsamba tayo, magpuri tayo sa ating Panginoon para sama-sama tayo na makakarating sa kanyang kaharian. Salamat po sa ating pagkikinig ka-family. At bago ko po ibalik sa ating MC, tayo po muli ay yumuko para po sa maikling panalangin. Salamat po, O Diyos, sa pagtatapos po ng mensaheng ito, O God. Lord, it's my prayer na ikaw po ang siyang pumilos sa mga napakinggan namin, Panginoon. Gawin mong buhay po, gawin mong living seed sa kanilang mga puso ang mga napakinggan naming mga salita mo, maging warning po, maging gabay po ng bawat isa habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Wala po kaming ibang hangarin, kundi po ang lahat ng iyong mga anak, lahat po ng kapamilya naming mga PDLs, 10 ng kanilang mga officers at mga wardens ay mapalapit po sa iyong trono, Panginoon. Hindi po relihiyon ang makakapagligtas, Panginoon, pero ang aming relasyon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya Lord, dalangin namin na palakasin mo po ang koneksyon ng bawat isa sa iyo lamang, Panginoon. Wala po kaming ibang itataas, kundi ang iyong pangalan. Salamat po, O God. Ito po ang aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po sa inyong pagkikinig, mga kapatid, at ibinabalik ko po sa ating MC. Praise the Lord. Isa pong masigabong palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastora, sa napapanahon at maliwanag na mensahe na itinuro mo sa amin sa umagang ito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, ngayon po, mga kapatid,